Biblia ang nagtuturo ng lahat ng ito. Dito, pinaayag natin ang mabuting balita ng si Jesus habang hindi ko nahihiya ang Panginoon, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa lahat ng mga mananampalataya. Sa tuwing tayo'y nagtitipon, minalalahan natin ang isa't isa na tayo'y naligtas tanging dahil sa biyaya lamang, tanging sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, tanging kay Kristo lamang, tanging ayon sa banal na kasulatan lamang, tanging para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Narito tayo upang tapat ng tungkol sa papuri para sa ginawa ng Panginoon. Ngayon tayo'y humaling sa kung ano ang sasabihin sa ating Diyos ngayong araw na ito sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita at pagtatalakay ng pangangaral ng kanyang salita. At ang ating pagpagsalita ng Diyos ay pangalawa sa pinagawa ko, picture ng Golden Medal. Tawagin natin si Brother Anyo. Salamat, Edson. Hindi ko nahulaan kung sino yung pinakagwapo. Baka magkasakitan pa tayo. So magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit na wala tayong guest ngayong, alam ko sanay tayo na kapag meron tayong bisita sa church na to, meron tayong tinatanong, di ba, na question, tas everybody would have to answer. Pero ngayong umaga, kahit wala tayong bisita, may gusto kong itanong, pero hindi naman natin kailangang sagutin lahat kasi baka ubusin nyo na yung buong time ko para mag-preach. Di ba? So yung question ko, meron ba kayong time na naalala where you had to make a public declaration of your commitment? Or kahit hindi commitment, yung parang paniniwala na while you were doing it, parang kinu-question nyo kung kaya nyo nga ba yun, or kaya nyo nga bang panindigan, or may konti kayong kahihiyan nararamdaman habang ginagawa niyo yung public declaration niyo. Sige, simulan ko na. Ako na mauna. So, siguro, isa o dalawa sa inyo could also give an answer. Kapag ako naimbitahan maging ninong ng isang bata, tas yung magulang, hindi ko naman ganun ka-close. Tas di ba kailangan mong mag-commit na tutulungan mo yung mga magulang sa pagpapalaki ng bata, tuturuan mo yung bata tungkol sa kung paano ang tamang pamamaraan ng pamumuhay. Kapag tinatanong yun ng pare, di ba may list of questions, sasagot ka, yes, Father. Minsan napapaisip ako, kaya ko nga ba itong gawin para sa batang ito? Hindi ko nga masyadong kilala yung magulang na nag-invite sa akin. Baka itong na una at huling pagkakataon na makita ko ang batang ito. So kayo, meron din ba kayong mga ganon na instances in your life that you had to make a public declaration or commitment? Na parang napaisip ka, kaya ko nga ba talaga to? Sa kasal. Nagdalawang isip ka sa kasal? O, sa kasal. Sige. Hindi mo naman kasal. Okay, kasalanan mo na sa university namin. Alam ko yung old pain. Isang paano. Eh, questions ka. Tangalan. Binigyan ka na ng pagkakataon ni Shera para sabihin, hindi yung kasal namin. Pero hindi makakarating kay Rosel. Hindi makakarating kay Rosel. Hindi na sure ko na naalala ko. Hindi lang yung ano. Oo nga. Oo nga naman. Oo nga. Tayo-tayo lang naman to. Hindi naman tayo naka-live sa Facebook ngayong araw. So, tayo-tayo lang. Hindi makakarating kay Rosel. Tama. Di ba pag yung mga kinakasal, when you have to say your vows to your partner, you're essentially making a public commitment about your love for your spouse. Meron pa ba? Minsan siguro naisip ko kapag hindi naman public commitment, di ba? Minsan, di ba, pag panahon ng eleksyon, may mga tao na tahimik lang kung sino yung iboboto kasi ayaw nilang ipahayag kung sino yung kanilang iboboto kasi they don't want to be held accountable for their decision. Okay? So, sa umagang ito, bago natin puntahan yung ating text na ating pag-aaralan, atin munang balikan ang nakaraan. Yung past episodes, di ba? Parang ano lang, parang Netflix, nanood ka ng K-drama, di ba? Papakita sa iyo kung ano lahat ng mga importanteng dapat mong maalala bago mo panoorin yung next episode. Ang pagkakaiba lang, wala kayong option to press skip intro. So, kailangan maririnig nyo kung ano ang ating
nakaraan before we dive into our text for this morning. Sa Acts 16, nung magsisimula si Pablo sa kanyang ikalawang missionary journey, di ba ninais niya, papaalala ulit na, ninais niya pumunta sa Asia, pero hindi siya pinahintulutan ng Diyos. Instead, Paul was led to go to Europe, particularly to Macedonia, to continue spreading the gospel. Habang siya ay nasa Europa, isa sa mga nakilala ni Pablo sa Corinto ay sina Priscilla at Aquila, na kanyang naging katuwang sa ministry eventually. 2 weeks ago, ating pinag-aralan na pagkatapos manatili ni na Pablo sa Corinto, siya ay lumayag pabalik ng Syria. Yung Syria, lugar na yun malapit na yung pabalik sa Jerusalem. Sa kanyang paglalayag, naganap ang pagpapagupit ng kanyang buhok, di ba? Naalala natin, sinulan 2 weeks ago. On his way going back to Syria, may nadaanan siyang barbershop, napagupit siya because of his vow. Dumaan siya saglit, pagkatapos siya magpagupit, diba? Dumaan siya saglit sa Ephesus, kung saan iniwan ni Pablo sina Priscilla at Aquila, bago siya tuluyang bumalik ng Syria at Antioch. Last week naman, nung si Elder Enrique nag-preach, ating napag-alaman na habang nasa Efeso sina Priscilla at Aquila, di ba iniwan ni Pablo si Priscilla at Aquila sa Efeso, kanilang nakilala si Apollos. At dito natin babalikan ang mga kaganapan sa Acts. So si Pablo ay bumalik sa Syria, si Priscilla at Aquila ay naiwan sa Efeso, doon nila na-meet si Apollos, na ngayon ay pumunta na ng Corinto. So basahin natin ang ating passage for this morning. Ang ating passage for this morning ay mula sa Acts 19 verses 1 to 10. Again, that's Acts 19 verses 1 to 10. So aking babasahin mula sa ESV. And it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples. And he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." And he said, "Into what then were you baptized?" They said, "Into John's baptism." And Paul said, "John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is, Jesus." On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. There were about 12 men in all. And he entered the synagogue for 3 months, spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. This continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Tayo po'y manalangin. Almighty Father, mahal na Panginoon, kami po ay lubos na muling nagpapasalamat sa inyo. Panginoon, sa panahong inyong binigay muli sa amin upang magtipon-tipon sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya na patuloy na nagsisustain sa aming pamumuhay sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin ngayon na narito upang makinig sa inyong mga salita, upang magbigay, Panginoon, ng amin ding mga applications and reflections later on so that we can continue to encourage each other. Lord, we ask for your grace. Panginoon, we ask that you use me as your mouthpiece this morning, that I may be able to faithfully share your word to the rest of us this morning. And for all of us, Lord, may we be blessed by your word today. All this we pray through Son Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Sa umagang ito, ating muling sinusundan, di ba? Ang missionary journey ni Pablo, na ngayon ay muli nang nakabalik sa Efeso. Di ba? Una niyang binalak pumunta sa Asia, hindi siya pinagbawalan siya.
Dumaan siya saglit at ngayon, ang kanyang pagbabalik sa Efeso. There are 3 points that I want us to focus on this morning. The first one is journey beyond repentance. Second, that baptism deepens faith. And lastly, the Trinity transforms together. Last week, medyo buti na lang napakinggan ko yung, wala kasi ako last week, hindi ko ba? Buti na lang napakinggan ko yung preaching ni Enric kasi medyo na-set up ako doon ni Elder Enric. He left all of you hanging about a certain topic and he said that I'll be the one to discuss it further. I was actually about to go on a different route, pero nakakahiya naman na sinabi na niya that I would be talking about what the progression is on the believer's journey should be. That repentance was not enough. Hopefully, naalala niyo pa yung part na yon when he was talking about why Apollos is incomplete. Pero dahil sinabi na niya yun, at ayaw kong mabitin kayo, so unahin na natin siya. Let's talk about it. So sa pagdating ni Pablo sa Efeso, may mga nakasalamuha siyang mga disipulo o mga tagasunod. Balikan natin muli yung verse 1. Babasahin ko naman siya in Tagalog this time. So habang nasa Corinto si Apollos, pumunta si Pablo sa mga bulubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa nakarating siya sa Efeso. May nakita siyang mga tagasunod doon. Ngayon, hindi binanggit kung kanino silang mga tagasunod, ngunit ating mapagtatanto sa kanilang pakikipag-usap kay Pablo kung marahil ay kanino silang mga tagasunod. Ating muling balikan ng verse 2 kung saan ay tinanong ni Pablo ang mga disipulo ano yung tanong ni Pablo sa kanila? Natanggap niyo ba ang banal na espiritu ng sumampalataya kayo? Sumagot sila, hindi nga namin narinig na may tinatawag na banal na espiritu. Perhaps this response would leave us confused. Paano hindi nila alam ang tungkol sa Holy Spirit? These are disciples. Yun yung ginamit na term when they were referred to in ESV. Who are these disciples who have not even heard about the Holy Spirit? Dahil sa sagot nilang ito, muli silang tinanong ni Pablo sa pagpapatuloy ng verse 2. Sa anong bautismo kayo binautismuhan? At sumagot sila, sa bautismo ni Juan, John the Baptist. They most likely were disciples of John the Baptist. Narinig na rin natin ito last week. Kung ating babalikan yung sa chapter 18, yung pinag-aralan nyo with Elder Enric last week, verse 25. Sa verse na to, ang tinutukoy ay si Apollos, di ba? Ang sabi doon, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. Katulad si Apollos na mga nakilala ni Pablo dito sa chapter 19. Walang nasasabi sa Biblia, pero maaari natin sigurong i-assume na pareho nang nalalaman itong mga disipulo na ito at si Apollos. Ating alalahanin na si Apollos ay galing din sa Efeso. Marahil ay pareho sila ng alam patungkol kay Jesus. Kilala nila si Jesus, kung ano ang mga ginawa niya, kung ano ang mga tinuturo niya, pero ang alam nilang bautismo ay bautismo ni Juan. Anong ibig sabihin nito? Ating munang pag-usapan, ano ba ang bautismo ni Juan na tinutukoy ni Pablo sa kanyang pakikipag-usap sa mga disipulo sa verse 2 and 3? Sa verse 4 na ating binasa, pinaliwanag ni Pablo ang patungkol sa bautismo ni Juan. Sabi ni Pablo, ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. In English, baptism of repentance. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus. Ating ding basahin na nakasulat sa Matthew 3, verse 11, kung saan nangyari, kung saan nag-preach si John about his baptism of repentance. Anong sabi ni Juan sa Matthew 3, verse 11? I baptized you with water for repentance. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. John baptized them as a sign of their repentance. Repentance meaning they are asking for forgiveness for their sins and are ready to change their ways. But change their ways to what?
John was essentially pointing to Jesus. John was preparing the people for the coming of the Messiah. This is what is being referred to when they say that they were baptized in John. They were prepared by John for the coming Messiah, and they have already repented from their sins. But they haven't really know who Jesus is and what He actually did. Kung ating muling pagbabasehan si Apollos, marahil ay kilala rin ng mga disipulong ito si Jesus. Pero tulad ni Apollos, kulang ang kanilang pagkakilala. Kulang ang kanilang kaalaman. Marahil ay wala pang nagre-reveal sa kanila kung ano ang kinahinatnan ni Jesus. O nabalitaan man nila ang pagkamatay sa krus ni Jesus, baka hindi nila lubusang naunawaan kung ano ang implikasyon nito sa kanilang mga buhay. And that is what Paul highlighted to them. Sinabi ni Pablo sa mga disipulong ito na si John the Baptist na mismong nagsabi na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus. John's baptism of repentance was preparatory. John was preparing the way for the one who is coming, that is Jesus. Nang dahil dito, maaari rin nating isipin na ang baptismo na ito ni Juan ay temporary lamang. Panandalian lamang. Panandalian kasi itinuturo tayo sa isang bautismo na nagpapahayag patungkol sa mga bagay na walang hanggan. John's baptism was temporary. Being baptized in the name of Jesus is eternal. Mamaya ay ating mas uusisain ang tungkol sa bautismo. Pero bago yun, ano ang mga application na pwede nating pagnilay-nilayan mula sa mga verses that we have already read? Ang isang maring maging aplikasyon natin ay ang buong puso nating pagtanggap sa gospel. Minsan masyado tayong nakafocus sa ating mga kasalanan at ang paghingi ng tawad para sa mga ito. We are sometimes too hard on ourselves when we sin. Na minsan ay nakakalimutan natin that turning away from sin requires us to turn towards someone. Kung meron tayong tinatalikuran, meron dapat tayong pinatutunguhan. At yun ay si Jesus. Do we condemn sin? Yes? Then that's good. But don't forget to continuously seek Christ and trust in the finished work on the cross for our salvation. Seek Christ every day. Seek Christ in our prayers. Seek Christ in our actions. Ang ikalawang punto na nais kong ating pag-usapan ngayong umaga ay kung ano ang nagawa ng pagpabautismo para sa atin. Baptism deepens faith. So paano ito ginagawa ng baptism? Let's start with who instituted baptism? Sino ba ang nagpasimuno nito? Baptism was instituted by Christ Himself. He commanded us to be baptized, and He commanded us to baptize and to be baptized. In Matthew 28, verse 19, Jesus said, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." He commanded us to be baptized because baptism is a means of grace. What does it mean when we say it is a means of grace? Isa itong pamamaraan kung paano ibinabahagi ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin. Para lang malinaw, to avoid confusion. Ang biyaya na ating nakakamit sa pagpapabinyag, pagpapabautismo, ay hindi ang biyaya ng buhay na walang hanggan. We are not talking about the saving grace that only comes through our faith in Christ Jesus. The grace that we received through baptism is this. Baptism essentially strengthens and confirms our faith. Sa papaanong paraan napapalago o napapatunayan ng ating pagpabautismo ang ating pananampalataya kay Kristo? Merong tatlong pamamaraan. Una, ang pagbabautismo sa ngalan ni Jesus ay isang pampublikong deklarasyon na tayo ay nananampalataya kay Jesus bilang ating tagapagligtas. We are publicly declaring for everyone to see that He is our Lord and Savior. Naalala ko pa nung ako ay nabaptize dito sa GCF, sa MV. I think some of you were there. I can still recall how there was some anxiousness that I feel. Although there was joy, there was anxiousness. But because
sometimes you question yourself, before I went up there to be baptized, I question myself, kaya ko bang panindigan itong public declaration ko that I will fully follow Jesus Christ, that I will fully put my faith in Christ as my Lord and Savior. Naalala niyo pa rin ba yung kwento ni Philip at nung Ethiopian eunuch sa Acts 8? Pinag-usapan din natin siya dito. Na matapos, ano nga yung kwento? Na matapos ibahagi ni Philip doon sa Ethiopian eunuch yung gospel about Jesus, sobrang excited ng eunuch, di ba? Nung makakita siya ng tubig. Sa verse 36, ano yung sabi niya kay Philip? May tubig dito. May dahilan pa ba para hindi ako mapabautismuhan? He was that excited. The Ethiopian eunuch was excited to make a public declaration about his faith in Christ Jesus. That soon after he accepted Christ as his Savior, he immediately wanted to declare it for anyone who is there to see. Baptism, therefore, is an outward sign of what is happening inside of us. We are filled with joy that we are saved through our faith in Christ Jesus. And we want to express that outwardly. Baptism is an outward expression of both our repentance and faith in Jesus Christ. Kung babalikan natin kanina yung catechism na inulit, buti inulit natin. Di ba? What is regeneration? Di ba? Sabi natin, change of heart through repentance and faith. And baptism is an outward expression of both our repentance and faith in Jesus Christ. And this courage, yung lakas ng loob na ating pinapamalas kapag tayo ay nagpapabautismo sa ngalan ni Jesus, ito ay nakakapagpalago at nagko-confirm ng ating pananampalataya. Ang ikawalawang pamamaraan kung paano na-strengthen and nako-confirm ng baptism ang ating faith ay ang pagbabautismo ay sumisimbolo ng ating pakikiisa sa kamatayan, sa paglibing, at sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sa Romans 6 verses 3 to 4, ito ang sinabi ni Pablo. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Sa pagbabautismo sa ngalan ni Jesus, ito ay sumisimbolo ng ating pakikiisa sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Kung alam natin, kung alam natin na ang ating pagbabautismo ay simbolo ng ating pakikiisa sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, hindi ba yun nakapagpatibay ng ating pananampalataya? Na tulad ni Kristo, tayo rin ay mabubuhay ng walang hanggan. At ang ikatlong pamamaraan kung paano pinagtitibay ng bautismo ang ating pananampalataya ay ito. Ang ating pagbabautismo sa ngalan ni Jesus ay marka ng ating pakikilahok sa simbahan. Ayon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, sabi doon, tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. At iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. At hindi naman kaila sa atin na ang simbahan, both the universal church and this local church that we call pure church, is a means by God to provide us with His grace, by His continuing grace every day. This is where we teach one another about the Word. This is where we encourage each other as we exercise our gifts. This is where we hold each other accountable, pray for one another, and so many other things. So based on those three, baptism as a public profession of faith, baptism as a symbolic representation of our union in Christ's death and resurrection, and baptism as a mark that we are now entering into this covenant community of the church, God is deepening our faith in Christ Jesus. Kung ating babalikan ang ating teksto na binasa ngayong umaga, matapos napunan ni Pablo kung ano man ang mga kakulangan sa kaalaman ng mga disipulo na kanyang na-meet
sa Efeso. Sa verse 5, ano yung nabasa natin doon? Nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. They are now publicly proclaiming their faith in Christ Jesus, being united with His death and resurrection, and are now entering a covenant community of the church. So verse 6, ating pagpatuloy, at nang ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila naunawaan, at may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos. These 12 disciples from Ephesus started to exhibit their spiritual gifts. In their case, speaking in tongues and prophesying. Alam ko na minsan kapag napag-usapan itong speaking in tongues, minsan hindi tayo masyadong comfortable. Ako minsan hindi ako comfortable. Marahil ay dahil sa hindi natin ito lubusang nauunawaan, o di kaya ay wala kasi tayong ganitong klaseng gift. That sometimes some people would lead to question themselves, am I saved? Kasi hindi ako katulad nitong mga disipulo na to na after nila i-baptize, they were able to speak in tongues. Pero kung ating babalikan ang sinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa 1 Corinthians 12, verses 4 to 11, ibinahagi doon ni Pablo na may iba't ibang mga gifts na ibinigay sa atin, ang Holy Spirit. May iba't ibang pamamaraan kung paano tayo makapaglingkod sa ating simbahan. Ang iba ay may kakayahang magturo. Ang iba naman ay may kakayahang maintindihan ang mga itinuturo. Ang iba ay binigyan ng malaking pananalig sa Diyos na kahit anong mangyaring suffering sa kanilang buhay, hindi nawawala yung kanilang faith kay God. Ang iba ay binigyan ng kakayahang magpagaling ng may sakit. May pinagkalooban ng pagiging matulungin o kaya ay mapagbigay ng encouragement sa iba. Ang iba ay binayaan ng pagiging isang leader o di kaya ay mapaglingkod. We have different spiritual gifts that God has entrusted us to exhibit. Now, there are 3 applications that I want us to reflect on in relation to this. Ang una ay patungkol sa bautismo, lalo na sa mga hindi pa nababautismohan sa atin. Baptism is an important step in our Christian journey. It is instituted by Christ, ayon sa ating nabasa. If we have already accepted Christ as our Lord and Savior, out of obedience to what Christ has instituted, we should not hesitate and therefore pursue to be baptized and publicly declare our faith. If this is something that you want to pray about o may tanong pa kayo patungkol dito, I'm sure the leaders of the church will be more than willing to guide you and to answer your questions about baptism. Ang ikalawa ay patungkol sa pag-exercise natin ng gifts. Hindi ba't isa ito sa mga nais natin mangyari sa simbahang ito? Yun yung letter E sa ating pure church, diba? E as in exercise our gifts. Pero may kakaakibat na responsibilidad ang mga gifts na ito. We should exercise our gifts while at the same time exhibiting the fruits of the Spirit. We should exercise our gifts with love, with joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Tayo ba ang nagpapamalas ng kaloob sa atin ng Diyos na nagpapakita rin ng fruits of the Spirit? Kung ikaw halimbawa ay may kakayahang magturo, nagpapamalas ka ba ng patience kung yung tinuturuan mo ay hindi masyadong maintindihan kaagad? Here you go, Dada. Salamat lang. Kung ikaw ay may kakayahang maglingkod, tulad ng pag-prepare ng pagkain, o kaya paglilinis o paghuhugas ng mga pinagkainan, ginagawa mo ba ito ng may galak sa iyong mga puso? Kung ikaw ay isang leader, kung yun yung gifting mo to be a leader, nagpapakita ka rin ba ng gentleness sa mga miyembro ng simbahan, lalo na sa mga panahon na sila ay kailangan mong i-hold accountable to their sins? Let us exercise our gifts while at the same time exhibiting these fruits of the Spirit. Ang ikatlo ay ito. Do we exercise our gifts for the common good, for the purpose of serving the church? Let this serve as a reminder to all of us that we are given these gifts to
What? Edify the church? What else? To equip one another, to equip the saints, to demonstrate our love for one another, and to glorify God. Ginagawa ba natin ang mga ito? Are we exercising our gifts for these glorious things? Sana hindi lang para sa ating mga pansariling kapakanan, kaya natin ginagamit ang mga gifts that God has provided us with. And then the last point that I want us to reflect on is about the Trinity. Medyo timely, di ba? Sa ating GG, pinagdadaan natin. Naghihirapan natin intindihin ang patungkol sa Trinity. And how the Father, the Son, and the Holy Spirit, and how they transform together tayo, our hearts. Let's start with God the Father. We've always said that He has a sovereign plan. Sa aking pagsisimula pa lang ngayong umaga, kung saan natin binalikan ang journey ni Pablo, atin nang makikita ang kamay ng Diyos Ama na kumukumpas sa bawat pangyayari. Pinag-usapan natin dati na nais ni Pablo magtungo sa Asia, ngunit hindi siya pinahintulutan. Siya ay pumunta sa Europa, sa Macedonia, hindi ba? Kung saan lubusan siyang ginamit ng Panginoon upang mapalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Naalala niyo pa ba si Lydia, na kanyang na-meet sa Macedonia? Yung gwardiya sa bilangguan sa Philippi at ang kanyang buong pamilya. Pati na rin yung leader ng synagogue sa Corinto na si Crispus. Lahat yun ay nadaanan ni Pablo nang dahil kailangan niya dumaan sa Europa. Idagdag pa natin si Priscilla at Aquila na pinagtuluyan ni Pablo nang siya ay nasa Corinto. Na ngayon, ano nang ginagawa ni Aquila at Priscilla at ginawa nila last week na ating pinag-usapan? Kasama na ni Pablo yung dalawa sa kanyang ministry. At kung hindi dahil sa kanilang dalawa, walang magpapaliwanag kay Apollos kung ano pa ang kanyang kakulangan sa pagkakaintindi tungkol kay Jesus. Isama pa natin dito ang mga taga-Corinto at mga taga-Thessalonica na sinulatan ni Pablo na atin din ngayong pinakikinabangan. Pag tayo nagbabasa ng Bible, when we go read Corinthians and the letter of Paul to the Thessalonians, this will not be possible if Paul did not pass through Europe. Maliban dito, makikita din natin ang perfect timing ng Diyos sa paglalayag na ito ni Pablo. Last week, ating nakilala, sabi natin, di ba, nakilala si Apollos. Kung hindi dumaan si Pablo sa Europa at nakilala si Aquila at Priscilla, there would have not been enough time at dinala ni Pablo si Priscilla at Aquila sa Ephesus at doon nila na-meet si Apollos. If not for that, walang magkakaroon ng magaling na nagpapahayag sa Corinto na si Apollos. You see, God's timing is just perfect. The Corinthians would not have been blessed with a gifted teacher in Apollos if Paul had his way of directly going to Asia. What else can show us God's perfect timing in what we read this morning? God was probably still preparing the hearts of these 12 disciples before meeting Paul sa ating binasa ngayong umaga. If we recall, nasa Efeso na si Pablo, hindi ba? Pagkagaling sa Corinto, bago siya pumunta sa Syria, dumaan na siya sa Efeso. Hinihikayat siya ng mga taga-Efeso na manatili ka muna dito. Pero nung sagot sa kanya ni Pablo, I will return to you if God wills. And God indeed willed it, but not immediately. Paul went back all the way to Antioch, kung saan siya nagsimula. At binasa natin sa verse 1, at pumunta si Pablo sa mga bulubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa nakarating siya sa Efeso. If you are going to look at the map, this was not a short and easy journey for Paul to take. But Paul eventually was able to make his way back to Ephesus. And there he met the 12 disciples. God allowed that time to pass to prepare the hearts of the Ephesians. So we can see from the passage in verse 9, di ba sabi sa verse 9, natin binasa, but when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. Not all believed in what Paul was preaching, but Paul still made the best use of the time God has given him as he stayed in Ephesus for how long? For 2 more years.
At ano ang naging resulta ng kanyang pagstay sa Ephesus ng ganun katagal? Sa verse 10, all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. All. Lahat ng mga taga-Asya ay narinig ang mabuting balita ng Diyos. Here is Paul continuing to accomplish what God has commanded us to do. Let us then be comforted knowing that God the Father is in control, not only in the big events of our lives, but for every second of it. Next is the Holy Spirit. In verse 6, at nang ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at may mga pinahayag silang mensahe mula sa Diyos. The Holy Spirit marked the transition of these disciples from an incomplete faith to a complete Christian faith. Hindi lang yon, ipinagkaloob sa kanila ng Holy Spirit sa mga disipuling ito ang mga gifts that allowed them to participate in the ministry of Paul in Ephesus. Hindi ba't kasama na sila ni Pablo habang siya ay nagpapahayag sa Efeso? At patuloy pa rin natin makikita ang ginagampanan ng role ng Holy Spirit sa buhay ni Pablo. It continuously empowered Paul to proclaim the gospel boldly and effectively wherever he is. Maniwala man sa kanya ang mga nakikinig sa kanya o hindi. Awayin man siya o patuloyin sa kanilang mga bahay. Patuloy lang si Paul sa kanyang misyon ay pahayag ang mabuting balita. At para sa mga nakakarinig ng mabuting balita, tulad natin, it is also the Holy Spirit that transforms their hearts, our hearts, to believe in Christ as our Lord and Savior. Paul was just a mouthpiece of God. But ultimately, it is through the work of the Holy Spirit that hearts are transformed. So let us be comforted that the Holy Spirit serves as our guide, every day revealing to us the truth about God, about our relationship with Him, and about our salvation. And lastly, Jesus, the Son of God. Sa verse 5, nang marinig nila ito, binautismohan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Jesus is at the center of our transformation. It is the gospel of Jesus Christ that brings us salvation. It is our faith on what Jesus did on the cross that saves us. Sabi nga natin kanina, the baptism of repentance allowed us to turn away from sin. May our baptism in the name of Jesus ultimately allows us to seek Jesus every second of our lives. So let us be comforted that we have a God who died on the cross for all of our sins. As we come to the close of our journey na ating binasa through Acts 19, first 10 verses of Acts 19, we've witnessed the profound transformation that took place nung shinare ni Pablo ang gospel sa 12 disciples that he met in Ephesus. That the gospel was able to pierce through an incomplete understanding, and that the Holy Spirit was able to breathe life into their faith. Tayo, nung binasa natin kanina, tayo nagsimula mula sa disipulo ng mga taga-Efeso who had a faith rooted in repentance. Pero kulang, di ba yung sabi natin, pero kulang. Para rin tayo when we look at our own spiritual journey. From partial understanding, minsan we still relied on rituals to save us, to a full embrace of the life, death, and resurrection of Jesus Christ. The gospel is not just about turning away from sin, but it's also about, and more importantly, turning towards Jesus Christ, embracing His Lordship and living in the power of His resurrection. And in this story, we can see the Trinity working as one to bring about our transformation. We saw the Father's provision, His role in orchestrating the events that led to the transformation. We saw the message of Christ. Jesus is at the center of the gospel that brings about this transformation. And we saw the Holy Spirit's empowerment. The Holy Spirit is the one that guides and sanctifies us through this transformation. Sa ating pagtatapos,
May we hold fast to the words of Paul na kanyang isinulat para sa mga taga-Efeso na kanyang dinisciple for more than 2 years. Sa Ephesians 3, verses 16 to 17, sabi doon, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Let us pray. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy ninyong pagbibigay ng aral sa amin, patuloy ninyong pagpapakilala sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, that you instituted baptism for all of us, Lord, as a means to provide your grace to all of us. It's a means for us to be able to strengthen and deepen and also to confirm our faith to the saving faith in Christ our Lord and Savior. Lord, may this transformation, Father, through your word that we heard this morning, continue every day of our lives. May you, Lord, continue through the power of the Holy Spirit to allow us to exercise our gifts in serving one another, in praying for one another, in loving each other, and all for the glory of God. May we always continue, Lord, to give you praise and worship for all your goodness and grace. All of this we pray through Son Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.